So kung gano'n, kung hindi ako atheist tapos Kristiyano naniniwala pa rin ako dun sa Kristiyano, then can I really truly say in good faith that I'm not Christian anymore? So I don't think so. So parang ngayon, question mo, eto, Comicsman method to, ha? Comicsman method to. Tingnan niyo yan. Ano ba, dapat, Oo. dapat, ang isang gusto ko talagang gawin dito sa channel na to is to explain the Comicsman method eh. Magkaroon Ah, ka ng ano, ng shorts. oh, ano siya, kasi yung Tsaka Comicsman method, i-ano ko lang. mahaba, mahaba ata yung Comicsman method, yung video mo na Comicsman method eh. Parang Oo, naalala ko yun. papaano ang Comicsman method kasi, merong stages ng pag-iisip. Stages ng pag-iisip, 'di ba? So, ang unang stage is yung shallow think ang tawag ko, which is yun yung face value. Bawa, nakita mo na bawa may atheist, naniniwala ka ba sa ano, sa Diyos o hindi? May mga taong hindi naniniwala. Tapos ay kupal lang ano ang mga Katoliko, hindi na ako naniniwala doon. So parang face value 'yun, shallow think 'yun, 'di ba? O kaya ay merong galit na aso, 'di ba? Ganun. So Hmm. shallow think. Tapos sumunod Oh, is parang face value nga, face yung nakikita value. lang ng nakikitay mo, o Oo. narinig ng tenga mo. Oo, ganun. So kung ano yung tapos sumunod doon is selfish think. O nakita mo may aso. Puta, nakatingin ba sa akin? Kakagatin ba ako nito? 'Di ba? So anong anong ano sa akin nito? Nitong aso na to. O kung sa religion naman, Benefits. kupal yung ano, yung tita ko na ano eh, na na born again. Ayun, Nakakainis siya eh, 'di ba? Naiinis ako, lagi akong sinesermonan eh. 'Di ba? So ang nakakabuisit daming ako sa sinasabi. kanya. Oo, ganun. So anong epekto sa akin, 'di ba? So yun yung selfish. Tapos ang sumunod is mindful. Mag-iisip-isip ka na. So ngayon, kasi parang mag-iisip ka, sabi, buisit tong ano, tong kita ko na to eh, 'di ba? So, kung mindful, teka, medyo pepreno ka ng konti. So, teka, baka kasi ganito lang siya. Medyo magra-rationalize ka ng konti. So, yung mindful dun sa, let's say dun sa aso naman, parang hindi, hawak naman nung ano, nung nung may-ari. O kaya nakatali naman, 'di ba? Parang ganoon. Tapos sunod, yung critical thinking, number 4 pa lang 'yun. Isipin mo, siyam to ha. Yung critical thinking ng mga sinasabi ni Libayan kasi para sa kanya parang yun na yung pinakamatindi, critical thinking eh. Nasa number 4 pa lang 'yun, 'di Okay. ba? So critical thinking is i-assess mo ngayon kung ano yung facts yan ang pinakamahaba though. Although yun ang kumbaga, yung mga following na higher level of thinking will also depend on the result kung paano mo ginamit yung critical thinking mo sa isang bagay. Okay, so mag-help kung if you're gonna critical think about religion, alamin mo kung anong history ng church. Kung gusto, alamin mo kung ano yung history ng tita mo, bakit siya naging kupal. Baka meron siyang ginawa. 'Di ba? May mga ganun eh, mga factors 'yan eh. Alamin mo kung meron ka pa bang ibang trauma about it. Alamin mo kung ano yung actual na turo ng church or ng mga Muslim, ng mga Kristiyano, ng mga Buddhist. Kumbaga, palawakin mo yung kaalaman mo doon sa isang tao na yon. O kung doon sa aso, alamin mo kung let's say, ano bang breed niyan? Rottweiler yan. Magkakaroon ka ba? Nakakagat talaga yan, di ba? O kaya, kung let's say, ano lang yan, tawag doon, Or Golden Labrador. Parang safe yan. Kasi Golden Lab yan eh, di ba? So, chihuahua lang. oo, di ba? O, kung Chihuahua, kahit matapang yan, maliit lang naman, di ba? So, ganon. Tapos after critical thinking, although yung critical thinking kasi, you will learn basically facts about the matter. But yung susunod doon is ideological thinking. Yung anong gagawin mo doon sa facts, 'di ba? Yung ideological Application or pwedeng religious ano mo yan eh. Parang nandiyan na yung values mo, 'di ba? okay, So okay, paano mo values ba? Okay. ideology could be
values and societal values or political Pero parang meron ka ideology. ng interaction, pwede may interaction na sa actual world. Hindi, basically yung values mo yung, bago ka makapag-decide ng simula sa ideological thinking, dapat identified mo muna kung ano yung values mo as a person. Kung let's say ano ka, Kristiyano ka, o kaya Muslim ka, kung sabi mo, kupal yung mga Kristiyano pakialam po, Muslim ako 'di ba? Pwedeng ganun kasi 'di ba? O kaya kung Kristiyano ako, tapos sinasabi kupal yung Kristiyano, parang parang hurt ba ako, parang tama ba yung mga parang you can compare it yung mga nalaman mo through critical thinking, through your research. Knowing these things, can I really identify still na mag-a-agree ba ako dito sa ideology na to, sa religion na to, knowing what I've researched about it. Parang ganun. So dapat meron kang anchor point, kung dapat medyo kilala mo yung sarili mo, kung ano May yung mga pinapaniwalaan mo. Oo, kasi kung let's say ano ka, family-oriented person ka, 'di ba? Tapos yung isa nagpapalaganap ng abortion. Syempre, teka, ano sa'yo yun? Pero kung hindi, 'di ba? Pero kung hindi ka gano'n, medyo mag-iiba yung perception mo about it. So, it will depend kung ano yung ideology mo. Kung let's say woke ka, 'di ba? So, so to a woke person, yung mga inaagrihan ng isang conservative, same facts to after going through critical thinking, even though you have the same facts, magkaiba ang magiging perception ng woke at saka ng conservative. 'Di ba? So, it will depend on that. So maganda kung establish mo na, kilala mo na kung ano ba yung pinapaniwalaan mo. Doon. Then after that, philosophical think. You get to think about philosophy as in para saan ba to? Okay. So let's say naniniwala ako na, let's say mali pala yung mga atheist. So what does it mean? Kung magpi-philosophize ka na, minsan how does it affect society? How does it affect the world? How does it affect your community or your family, your loved ones? Kung may anak ka, kung may asawa ka, kung may parents ka, 'di ba? So and how will it affect society in the long run or your life in the long run? Tapos sunod, ano ba? Nalimutan ko na naman ang tawag ko dun sa sa level na 'yon. Kumbaga i-review mo ba siya? Parang tama ba? Teka. Kumbaga parang review. Ay, i-criticize mo yung ano mo. Oo, yung buong thesis mo. So tama ba 'yun? Parang self-assessment part 'yun eh. And then yung isa self-check, tapos ito naman criticize mo yan, hahanapan mo ng butas yung hindi, yung isa parang pepreno ka lang. Yung una, yung mindful think, pepreno ka lang. Okay. Teka, parang i-manage mo yung emotions mo. Am I being emotional? Kasi pag let's say after selfish think, malay mo ang dating sa'yo is offended ako, 'di ba? So parang teka, bakit ako na-offend? 'di ba? Teka, bakit ako ma-offend? Let's say may hawak na aso na kinakahulan kayong So inang kapitbahay ito. Parang inaano ako ng aso niya, 'di ba? Pwedeng ganun ang maging reaction mo pero magiging mindful ka. Teka, tama ba yung assessment ko na 'yon? Teka, parang you need to calm down and get ready yourself to think things over a little bit better. Yun yung mindful think. Ito, talaga yung parang self-criticism part is yung buong thesis mo from 1 to philosophical think, i-assess mo yun, naniniwala ba talaga ako na ganito? Saan ko ba pwedeng i-tweak? Kasi importante yun di ba? Kasi kailangan i-check mo rin yung sarili mo. Tapos kung mali, di babalik ka kung saan nagkamali. Kung tingin mo may mali. O kaya may bagong facts na hindi mo alam dati.
Oo. Doon papasok 'yun. So, mag-iiba yung dynamics nun, maaring gano'n ang epekto nun, eh. And then, 7 'yun, 8 is creative think. So, after do'n naisip mo na, final na 'yan, let's say mag-drawing ka o mag-podcast ka, magsulat ka ng libro, 'yun yung creative Okay, think. yun yung application. Oo, 'di ba? And then finally, number 9 is beyond human think. Yung mga bagay na Transcendental. hindi mo na may mga bagay kasi na hindi mo malalaman talaga eh. 'Di ba? So it's surrender na parang Mystery of life. malay mo may alien pala, 'di ba? Hindi mo alam or interdimensional being o kaya Diyos, 'di ba? You will never know. Like let's say tanungin mo ang tanong mo is bakit may mga batang nagkaka-cancer? Di mo naman masasagot ng matino talaga 'yun eh, 'di ba? So it's Pero kung sa worldview ng Christian, may glimpse of answer dun. Hindi oh, naman yung whole picture, pero yes, meron siyang meron ano, naman. Meron pero to a lot of people it will still be ano eh. It will still be not hindi, sufficient. hindi Oh, hindi sufficient. siya sufficient. Kasi parang it's too ano eh, too parang tawag dito, magkaroon ka ng choice o kaya yung it's a fallen world, 'di ba? Produkto ng fallen Mm. world 'yan eh. May mga ganun eh. Parang kung hindi ka believer, so what the fuck? 'Di ba? Pwedeng ganun na maging reaction mo doon. So, maaring magbigay ka ng you can attempt to explain those kinds of things, but not everyone will believe you or even take you seriously. So, you would have to surrender it na parang maybe hindi ko talaga alam, 'di ba? So, 'yun yung beyond human. 'Yun. So, 'yun ang Comics Man method.